Usapang investment muna tayo ka-dreamers. So may nakausap ako na isang millennials. Nakakatuwa tong batang ito kasi talagang napakatalino niya at sobra talagang madiskarte sa buhay. Natanong niya ako, sabi niya, "Tita, ano ba talaga ang magandang investment sa panahon na to? Lalo na sa tulad ko na bata pa." Sabi ko, "Tama-tama na tanong mo at nabanggit mo na bata ka pa. Ang pinakamaganda talagang investment para sa iyo ay investment sa real estate." Sabi niya, "Ha? Hindi ba masyadong bata ako para dyan?" Sabi ko, "Yun na nga eh. Bata ka pa, kaya maganda ngayon ka na mag-start mag-invest." Sabi ko sa kanya, kapag ka real estate, di ba, kailangan maglalabas ka dyan ng maraming pera. Saan naman ako kukuha ng malaking pera?" Sabi niya, kasi syempre, bata pa, travel ng travel, wala pa masyadong savings. So, eto na nga, ah, inintroduce ko sa kanya yung tinatawag namin sa real estate na leverage. So, anong kailangan dito? Simple lang, kailangan mo lang na maging Pag-ibig member at kailangan may trabaho ka at least 24 months ka ng Pag-ibig member at naguhulog ng contribution. Yun lang ang kailangan mo. Kasi may mga project talaga na maglalabas ka pa rin ng maliit lang, minimal na amount bilang equity. Pero marami din naman na developer na walang equity or walang down payment. So, ang maganda kasi kay Pag-ibig, kaya niyang i-finance hanggang 100% ng amount noong isang property. So, ang maganda pa kay Pag-ibig, napakababa lang ng interest rate nila. So, technically, gagamitin mo ang pera ni Pag-ibig para i-invest mo sa real estate. So, paano ba to gumagana, itong leverage na sinasabi ko? So, mag-aabil ka ng housing loan through Pag-ibig. So, wala kang ilalabas na pera dito. Kung meron man, minimal amount lang. So, ang gagawin mo dito is papaupahan mo. So, ang ibabayad sa'yo ng iyong tenant or ng nagre-renta sa'yo, yun na rin yung ibabayad mo sa amortization mo. Or later on, pwede mo siyang ibenta sa mas malaking halaga. So, technically, wala ka naman talagang inilalabas dito kasi ang magbabayad ng monthly amortization mo ay yung tenant mo or yung umuupa sa'yo. So, habang inuupahan nila yung bahay mo, tumataas naman ang tumataas yung value ng iyong property. Kumbaga, patuloy yung appreciation value ng property na inutang mo. So, what's the best investment para sa millennial? Ang sagot ko dyan, real estate investment.